pagsagutin natin ang mga paratang ng ating mga kapatid na mga SDA na ang Santo Papa para sa kanila ay kahalili na ni Kristo. Para nila, kahalili ng Diyos. At siya po ang palagi nilang palabolanan na ang Santo Papa ay ating Diyos ng Simbahang Katoliko. Siya po ang nag-iba sa mga kautusan, lalong-lalo na sa 10 utos ng ating Panginoon, Divine Law kung 10 Commandments. So bago tayo magsimula, manalangin muna tayo, humingi tayo ng panalangin sa banal na Espiritu. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, Amen. Halina, Espiritu Santo, punuin mo ang mga puso ng mga nananalig sa iyo at pag-alabin mo sa kanila ang apoy ng iyong banal na pag-ibig. Ipadala mo ang iyong Espiritu at sila'y malilikha at sa gayoy mapaninibago mo ang mukha ng mundo. Manalangin tayo. O Diyos na sa liwanag ng Espiritu Santo ay tinuruan ang mga puso ng mga mananampalataya. Ipagkaloob mo na sa pamamagitan din ng Espiritu Santo ay ibigin namin kung ano ang wasto at makatarungan at sa tuwina'y magalak sa kanyang pagkilos na nakapagdudulot ng ginhawa sa aming loob sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. So, I said earlier na ating talakayan ngayong umaga ang patungkol na ating sasagutin ang mga paratang ng ating mga kapatid ng mga Seventh-day Adventist Church na palagi nilang sila ng aral o tinuturo sa kanilang mga membro na ang Santo Papa ay kahalili ni Kristo o kahalili ng Diyos. Siya po ang kinikilala natin nga ang Santo Papa. Para sa kanila, ang Diyos ng mga Katoliko ay ang Santo Papa. Ang Santo Papa ay naglabag sa utos ng ating Panginoong Diyos. Ang palagi nilang ipaniniwala na ang Santo Papa po ang change sa 10 Commandments, yung ika-4 na sugo. Para sa kanila, ang araw ng pamamahinga. So, isa sa ilang gamitin, ang ating maliit na aklat, yung Doktrina Kristiyana, para sa, atin yung maliit na aklat, sa pahina 33, ating babasahin, Onsay Santa Iglesia Katolika. So, ano po ba ang ibig sabihin ng Santa Iglesia Katolika? Bisaya po to, pero atin lang subukan natin nga tataglogin natin. Ang Santa Iglesia Katolika, ito po ang komunidad sa mga nabinyagan na mga ibig sabihin dito, siya po ang sa lahat ng mga nabinyagan ng mga kumikilala ng Santo Papa sa Roma na siya ang kahalili ni Jesucristo dito sa lupa. So, yun ang para sa kanila, ang Santo Papa, tinuturo ng ating sariling aklat na ang Santo Papa ay kahalili ng ating Panginoong Jesucristo dito sa lupa. At mayroon pang gagamitin sila sa isa namang aklat nating mga Katoliko. Ang favorito po to yung itong aklat sa ating mga kapatid na mga Iglesia ni Cristo. Ang aklat po ni ang isa pong aklat ng Simbahang Katoliko, ang aklat po ni Juan Trinidad, Father Juan Trinidad. Ang ang uluhan po nito, ang title po, ang Iglesia ni Cristo at iba't ibang sikta protestante by Father Juan Trinidad SG. Sa pahina 12, ganito, ito po ang ating mababasa.
At ang Santo Papa ay ang pinakamataas na ama ng ating kaluluwa dito sa lupa. Dahil siya ang kahalili ng ating Panginoon. So isang paring Katoliko nagtuturo, nangangaral, pinatunayan na ang Santo Papa ay siyang kahalili ng ating Panginoon dito sa lupa. Ayon sa naturang aklat ni Padre Juan Trinidad, pinakamataas na ama ng ating kaluluwa. Maliban dyan mga kapatid, sa aklat ng ating mga kapatid na SDA o Seventh Adventist Church, ang title The Great Controversy, ang title po ay The Great Controversy. Sa pahina 3, kung ating tingnan mga kapatid, ang naturang aklat, bago tayo ating sasagutin ang kanilang mga paratang. Christ, He was just to yield allegiance to the representative of Satan, the Bishop of Rome. Ano po ang sabi ng naturang aklat? Turo ng aklat ang author po ay si Ellen Goldwhite, ang nagtatag ng Seventh Adventist Church noong 1863. Ipinangaral ni Ellen Goldwhite na ang Santo Papa ay representative, ang Pope, the Bishop of Rome is the representative of Satan. Sa pahina 19, kung ating tingnan mga kapatid, God has never given a hint in His word that He was appointed any man to be the head of the church. The doctrine of papal supremacy is directly opposed to the teachings of the scriptures. The Pope can have no power over Christ's church except in usurpation. So, tinuturo, ipinaniwala ni Ellen Goldwhite na ang Santo Papa, ayon sa kaniyang aklat, ang Diyos, wala po tayong mababasa diyan sa Holy Scripture o sa Biblia o isang salita ng Diyos na mayroon siyang ina-appoint, inalagay na kanino man tao nga parang mga siwa sa kaniyang simbahan dito sa lupa. Yun ang sinasabi sa naturang aklat. So, ating sasagutin punto por punto mga kapatid. Lalong-lalo na gamitin nila ang Europe for Modern Times by Brian na sa panahon po ni Emperador Constantine, siya po ang lipat sa araw ng pamamahinga from Saturday to Sunday. Ayon sa World History by Brian, noong 321 AD, Constantine the Great issued an order proclaiming Sunday as the day of rest. Yun. Para sa kanila, ang simbahang Katoliko, ang Santo Papa po pala, ang katuparan sa hula, sa sulat po ni San Pablo para sa taga Tesalonica. Ating babasahin po mga kapatid. Ano po ba ang sulat ni San Pablo para sa taga Tesalonica laban sa para sa kanila? Ang Santo Papa po ang katuparan sa sulat ni San Pablo sa Ikalawang Tesalonica, Kapitulo 2, versikulo 4. Ating babasahin ang 4. Kakalabanin niya ang lahat ng sinasamba ng tao at ipinalalagay na banal. Itataas niya ang kanyang sarili, papasok siya sa templo ng Diyos. Oo po, roon at ipapahayag na siya ay Diyos. So, para sa kanila, ang katuparan sa
sulat ni San Pablo sa taga Thessalonica, ang Santo Papa, kay tinuturo natin, inaamin ng ating sariling aklat na ang Santo Papa ay kahalili ng ating Panginoon Hesus. Para sa kanila, vicar of the Son of God. Hindi po yun yung panghalili ng ating Panginoon sa Kristo, vicar of Christ o vicarious Christi. So, yun ang unang kamalian. So, ating sasagutin punto por punto mga kapatid, na ang paratang ng ating mga kapatid na mga SDA na ang Simbahang Katoliko po ang nag-iba, labag sa utos ng ating Panginoon Diyos, especially sa 10 utos kautosan, yung 10 Commandments sa ika-4 na utos, ang araw ng pamahinga, nga ang utos diyan ang ika-7 araw, samantalang giniba o iniba ng ating Santo Papa, naging unang araw na ng linggo kung first day of the week. So yun ang kanilang paratang. Pero ating munang sagutin punto por punto kung totoo ba yung sabi ni Ellen G. White sa kanyang libro sa Great Controversy na ang Diyos, kung tingnan natin, na God has never given a hand in His word. Wala po tayong ang Diyos po, wala po yung kahit isang salita ng Diyos na mayroon siyang ina-appoint, itinalaga na isang tao, kaninong tao, nga maging tagapangasiwa ng kanyang simbahan dito sa lupa. Yun ang turo ni Ellen G. White. Ipatnaniwala niya sa kanyang mga kasamahan, yung kanyang mga membro. At para sa kanila, ang Santo Papa ay representative. The Bishop of Rome is representative of Satan. Unang punto mga kapatid, ating tingnan kung wala po bang kahit isang salita o sulat dyan sa Biblia na ang mayroon pa mga kapatid, gagamitin nila ang Daniel. Bago tayo sagutin natin punto por punto, gagamitin nila ang Daniel, hula po ni Daniel para sa kanila, ang katuparan, ang Santo Papa, ang ng Simbahang Katoliko, Daniel 7:25. Ito po ang mababasa natin, magsasalita siya laban sa kataas-taasan at pahihirapan niya ang mga hirang ng Diyos. Kung maaari, babaguhin ang kautusan at mga gawaing panrelihiyon. Ang mga hirang ay ipailalim sa kanyang kapangyarihan sa loob ng 3 taon sa kalahati. So, para sa kanila, sino po ba ang katuparan sa hula po ni Propeta Daniel na magsasalita laban sa kaatas-taasan at pahirapan niya ang mga hirang ng Diyos? Kung maaari, babaguhin ang kautusan ng Diyos. Para sa kanila, ang katuparan sa hula ni Propeta Daniel ang Santo Papa, kay ang Santo Papa po ang iba sa kautusan ng Diyos, yung para sa kanila ang 10 Commandments mga kapatid. So yun ang Santo Papa po ng katuparan ang nagbabago sa kautusan ng Diyos. So ating babasahin, ating sasagutin punto por punto. Dito po tayo sa ating babasahin kung totoo ba ang sinasabi ni Ellen G. White na kahit isang salita ng Diyos, wala po tayong mababasa na ang Diyos mayroong taong hinirang. Itinalaga niya para siya po ang mga siwa sa kanyang simbahan dito sa lupa. Ating babasahin ang malinaw na mga kapatid, parang ni Ellen G. White, iyang ginagamit lang ang kanyang sarili niyang kaalaman para sa pagsisinungaling. Hindi po tayo sangayon na
hindi nila nababasa ang sulat ni San Mateo, ibang Gospel po ni Saint Mateo. Ano po ba ang kung totoo ba pa nga kahit sa lumang tipan sa Isaiah 22 hanggang 23 mayroong propeta na binigyan ng kapangyarihan ng ating Panginoon para po siya po ang mangulo po sa katotohanan ng Diyos. Kung ating tingnan ang Mateo 16, 18 hanggang 19, kung ating kung basahin nato mga kapatid, ito po ang mababasa. At sinasabi ko sa inyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. 19, ibibigay ko sa iyo ang mga susi. Yung susi na tinutukoy, hindi yung susi ng karne norte, susi ng akaha o anong klaseng susi. Ito po ay matuturin natin na authority kung kapangyarihan. Susi ng kaharian ng langit. Ano pong susi na ibinigay ng ating Panginoon o kapangyarihan na binigay niya kang San Pedro? Hindi lang kapangyarihan dito sa lupa. Unang-una, kapangyarihan doon sa langit. Kaharian ng langit at ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipaghintulot mo sa lupa ay ipahintulot sa langit. So malinaw nga si Pedro po, siningol out ng ating Panginoon na binigyan ng kapangyarihan ng susi o yung authority na maging tagapangasiwa ng kanyang simbahan o iglesia dito sa lupa. So, kung tingnan natin ang referensya mga kapatid, dito mayroon tayong dalang referensya pero dito na lang po tayo ating babasahin. Kung tingnan natin ang encyclopedia, kung ating babasahin mga kapatid, dito lang tayo sa ating footnote mga kapatid, hindi na tayo sa take note, ating take note natin. Para sa kanila, si San Pedro po ang kahalili ng Diyos o ng ating Panginoon. Kung tingnan natin the New Book of Knowledge, the New Book Encyclopedia, volume 13, kung ating babasahin mga kapatid, Pope is the name of the Bishop of Rome and the father or spiritual ruler of the Roman Catholic Church. This great organization regards him as its visible head. Christ being the invisible head, Catholics believe that the office of Pope was founded on the words of Christ. Ano po? Para sila, yung Katoliko lang po nagkiklaim ang pananampalataya lang po ng Katoliko, pero sinusulat ng isang standard na reference. Ibig sabihin, totoo. Isang authentic na reference. Secular history, standard na reference. The office of Pope was founded on the words of Christ, Matthew 16:18. So, mayroong nagsuporta ng referensya mga kapatid sa pagtalaga ng ating Panginoon ni San Pedro. Yun ang ano po bang ibig sabihin ng Pope sa Latin? Petri Apostoli Potestatem Accipiens. Peter the Apostle accepting power. Saan po ba natin mabamasa na si San Pedro tumatanggap ng kapangyarihan ng ating Panginoon? Sa Mateo 16:18 hanggang 19. Maliban dyan pagped, sa panahon na muling nabuhay ang ating Panginoong Hesus, kung ating tingnan, sa panahon nga siya ay muling nabuhay, si San Pedro lang po ang sinasabihan niya. Kung ating babasahin ang
San Juan 21:15 mga kapatid, ating babasahin na. Kung ano po ba ang sabi ng ating Panginoon kang San Pedro. Sa San Juan Kapitulo 20, versikulo 15. Ating babasahin mga kapatid. 21, versikulo 15 pala. Kung ating basahin ang versikulo 15 hanggang 17, atin mo nang gagamitan ng ikalawang mata mga kapatid. Kaya para po tayo mas malinaw ang ating paningin. Salamat po ni Dr. Tina sa kanyang pagbigay na itong eyeglass natin. Libre yan. Binigay lang niya sa atin ng walang bayad. Pagkakain nila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit kaysa mga ito? Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo. Tugon niya, sinabi sa kanya ni Jesus, pakainin mo ang aking mga batang tupa. 3 bisis yun sinasabi ng ating Panginoon kay San Pedro. Ano po ba ang tugon ng ating Panginoon kay San Pedro? Pakainin mo ang aking mga batang tupa. Bakit bata mga kapatid? Sa 3 years na public ministry ng ating Panginoong Hesus, mayroon lang 120 na mga tunay na tagasunod ng ating Panginoong Hesus. Yung tinatawag natin genuine na tagasunod ng ating Panginoon. Di ba? Yun ang ating mababasa sa Encyclopedia, the New Book of Knowledge, Encyclopedia, Volume 16, the history of the Roman Catholic Church began in Upper Rome, Jerusalem, almost 2,000 years ago. About 120 persons who gathered there. Di ba? So, 120 persons lang po ang simbahan, ang kabilang ng simbahan ng ating Panginoon. Tapos yan ang muling nabuhay. So, yun ang pagkilala ng ating Panginoon, yung tupa niya ay batang-bata pa. Batang-bata pa. Pakainin. Ano po ba ang pagpakainin mo ang ating tupa? Kung tingnan natin Jeremiah chapter 3 verse 15, I will give you a pastor with all my heart, then feed my sheep with knowledge and doctrine. So malinaw na feed my sheep with knowledge and doctrine. So, malaking kasinungalingan ang aklat po ni Ellen Goldwhite na para sa kanila, itinuturo niya sa kanyang mga membro na ang Santo Papa ay di siya po from representative of Satan. Kaya wala po tayong mababasa kahit isang sitas dyan sa Biblia na mayroong sasabi na ang Santo Papa ay kahalili ni Kristo sa pagka-Diyos po ni Kristo. Di ba? Yun ang binabasa nila. Ang Daniel nagbabago sa kautusan ng ating Panginoon, binabago ang kautusan ng ating Panginoon, yung ginagamit nilang 2 Thessalonians chapter 2 verses 13, verses 3 to 4, na para sa kanila ang katuparan ng hula ni Propeta Daniel sa 7:25, ang Santo Papa ng Rome. Kung tingnan natin mga kapatid, ang sulat sa 1 Maccabees chapter 1 verses whole chapter, kung tingnan natin, ang tinutukoy yon nga isang hari nga ano po ang ibig sabihin? Isang hari, isa lang hari ng sanlibutan na para sa kanya, nag-angkin sa kanyang sarili na siya po ang Diyos dito sa lupa. Kung tingnan natin ang Maccabees, 1 Maccabees chapter 1 verse 37, walang iba ang tinutukoy ni Propeta Daniel o ni sulat po ni 2 Thessalonians ni San Pablo para sa taga-Thessalonica chapter 2 verses 3 to 4, ang isang hari sa Antioco na
si Epiphanes, hari ng Syria, sa taong 168 BC mga kapatid. Siya po ang nag-conquer sa mga Hudyo at nag-iba o binago niya ang kapanahonan mga kapatid at ang mga kasuguan. Hindi yun ang Santo Papa ng Simbang Katoliko. Pero para sa kanila, kay ang Simbang Katoliko po ang nagbago sa kautusan ng ating Panginoong Hesus, Panginoong Diyos, sa 10 kautusan, ang ika-4 na sugo na ang araw ng pamamahinga ng ika-7 araw. Kung para sa kanila, si Constantino po ang nagdeklarar po, nating babasahin ulit nga, para sa kanila si Constantine, the Great Constantine, sa World History by O'Brien, in 321 AD, Constantine the Great issued an order proclaiming Sunday as the day of rest. Pero sa naturang aklat sa pahina 146 mga kapatid, kung ating babasahin, other practices of the early church, the sign of the cross, and the veneration of the bodies of the martyrs come from most ancient times. Sunday was kept holy from the time of the apostle. So malinaw na sa naturang club, Europe before modern times, Brian, na nagtuturo, mayroon man tayong mababasa na Sunday was kept holy from the time of the apostle. Kung para sa kanila, ang simbahang Katoliko po ang nagbago o nag-iba sa mga kautusan sa araw ng pamamahinga. At totoo naman yun. Bakit totoo? Kay ang nagtatag ng simbahang Katoliko ay ang ating Panginoon Jesus. Siya po. Ano po ba ang ating mababasa sa Hebrehanon 4:8 hanggang 9 mga kapatid? Kung ating babasahin. Sino po ba, ano po ba ang ating mababasa? Sandali mga kapatid, kay dito po tayo sa Hebrehanon 8. Then, ating gagamitin sa ang sarili nilang aklat para pagpapatunay na si Kristo po ang nagbago sa kautusan o sa utos ng Diyos sa araw ng pamamahinga. Kung tingnan natin ang Hebrehanon 4:8 hanggang 9 mga kapatid, ano po ba ang mababasa? Ito po ang mababasa. Kung ang mga tao ngay nadala ni Josue sa ganap sa kapahingaan, hindi na sana nagsalita pa ang Diyos tungkol sa isa pang araw ng kapahingaan. So mayroong tinutukoy ang Diyos na isa pang araw ng kapahingaan. Sa makatuwid, may kapahingaan pang nakalaan sa mga nananalig sa Diyos. So, mayroong tinutukoy ang Diyos na ibang araw ng kapahingaan. Ano po ba yung araw ng kapahingaan na ibang araw ng kapahingaan na itinutukoy o tinutukoy sa sulat ni San Pablo sa taga-Hebreo? Kung ating gagamitin mga kapatid, ang sarili nilang libro, ang sarili nilang libro, ang author po ay si Mark Finley, The Almost Forgotten Day by Mark Finley. Sino po ba si Mark Finley? Isang vice president sa Conference General ng mga SDA. Hindi lang yun ordinaryong pastor. Malaking isang official sa kanilang General Conference, si Mark Finley. Hindi lang ordinaryong pastor si Mark Finley mga kapatid. Ano po ba ang turo ni Mark Finley sa kanyang libro? Kung tingnan natin mga kapatid, sandali lang po mga kapatid, kay medyo na ito po. Kung tingnan natin mga kapatid, sa pahina 78,
ito po ang mababasa natin. Sabbath day, I told him, knowing it may have been in the Old Testament. But when Christ came to die for us, He changed the day to Sunday. Ano po ba ang mababasa sa naturang aklat ng SDA ni Mark Finley sa The Almost Forgotten Day? Sino po ba ang nagbago o nag-iba o nag-change sa araw ng pamamahinga o sa Sabbath day? Ating babasahin ulit mga kapatid. When Christ came to die for us, He changed the day to Sunday, the day He rose from the dead. Ano po? Si Jesus Christ po ang nag-change to Sunday. Sa panahon po siya ay muling nabuhay galing sa mga patay. The day He rose from the dead. Sa araw na po siya po ay muling nabuhay. Kung para kala hindi yun totoo mga kapatid, kung hindi yun totoo, ang sabi na sa naturang aklat ni Mark Finley, dapat wala pong supporting na statement si Mark Finley. Kung ating babasahin ang pahina 95 mga kapatid, sa naturang aklat, questions and answers about the Sabbath. Ano po ba ang ating mababasa? Sabi ni Mark Finley, mayroon pa siyang statement sa yung heading, yung pangunahan niyang statement, you may at this moment be considering sincere questions relating to the Sabbath. The questions which follow are the most common ones asked. The answers are found in the Bible. Ano po ang sabi ni Mark Finley? Sa question and answers about the Sabbath, the answers are found in the Bible. So, ang mga sagot mga kapatid, nandyan sa Biblia. Ating makikita dyan sa Biblia. Ano po ba ang question? Question number 1. Does the New Testament teach that the disciples worship on the first day of the week? Ano po ba ang tanong? Na ang bagong tipan ay nagtuturo ba na ang mga disipulo ay nagsamba sa unang araw ng linggo? Ano po ang sagot ni Mark Finley? Sarili niyang sagot to, sarili niyang statement, sarili niyang pahayag. Answer, it is open stated. So, hindi lang sa isang salita o isang na mababasa natin isang bisis, kung it is open stated, so maraming bisis. It is open stated that the disciples and the early church keep the first day of the week holy in honor of the resurrection of Christ. The Bible teaches clearly. So, malinaw na mga kapatid na hindi dininay ni Mark Finley, ang Vice President po ng ating mga kapatid sa kanilang General Conference ng ating mga kapatid na mga SDA, na sabi ni Mark Finley, it is open stated, maraming beses, na ang mga disipulo, na ang mga disipulo ng ating Panginoong Hesus and the early church, yung unang simbahan, keep the first day holy, keep the first day of the week holy. So, binanal na nila ang unang araw, unang linggo ng tinatawag nating weekly Sabbath. So, malinaw na ang kanilang aklat, sabi ng aklat ay na yun ang napapatunay na ang panahon po sa mga apostoles ay binanal na nila ang unang araw, yung araw ng linggo. Kung ating balikan ang Europe of Modern by Brian na libro, page 146,
Sunday was kept the time of the apostle. Sunday was kept holy from the time of the apostle. So nagpinsan po ang aklat ni Mark Finley at ang aklat na Europe Before Modern Times by O'Brien. Mayroon bang mga supporting verses si Mark Finley? Kung tingnan natin, the first day of the week is mentioned only 8 times in the entire New Testament. And 6 of these texts refer to the same day. These texts are listed below. Ano po ba ang mababasa natin ng mga supporting verses na pinatunayan ni Mark Finley? Matthew 28:1, after the Sabbath, at dawn on the first day of the week. Mark chapter 16 verse 2, Mark chapter 16 verse 9. Ito po ang mga supporting verses sa pagpatunay ni Mark Finley na ang mga apostol ng ating Panginoon ay binanal na nila ang unang araw, yung Sunday. Luke chapter 24 verse 1, John chapter 20 verse 1, John chapter 20 verse 19, at saka ang 1 Corinthians chapter 16 verse 2. Walang po ka mga supporting verses ang pinapatunay ni Mark Finley. Kung tingnan natin ang The Great Controversy, mga kapatid, na libro aklat po ni Ellen Goldwhite, kung tingnan natin, mayroon siyang tinuturo dito na ano po ba ang Sunday. Kung tingnan natin ang mayroon siyang idinipayan dito na ano po ba ang Sunday. Ating babasahin ang ibig sabihin, ano po ba ang definition sa aklat ni Ellen Goldwhite, The Great Controversy, patungkol sa word na Sunday. Ating munang basahin, mga kapatid. Maliban nitong libro, mababasa din natin sa volume F sa Alpha and Omega ang definition sa salitang word na Sunday. Sandali lang, mga kapatid. Ating hanapin ang word na Sunday ng ano po ba ang matituloy ba nating araw ng papahinga sa naturang libro bago tayo mag-extra, mga kapatid. Pero next Sunday, mga kapatid, mag-start na po tayo 6 na po tayo mag-start next Sunday. Maraming salamat po ni Father Daniel. Siya po ang request na balikan natin itong oras para sa ating pagtalakay sa evangelisasyon ng Simbahang Katoliko, para po masagot natin ang mga paratang ng ating mga kapatid sa iba't ibang mga sikta, lalong-lalo na ang ating mga kapatid na mga SDA, para palaging nangangaral laban sa ating simbahan. Mayroong ang daming kasinungalingan itong libro ni Ellen Goldwhite. Kung tingnan natin, ang daming kasinungalingan ang naturang libro ni Ellen Goldwhite. Sandali lang, kay inahanap natin ang ating word na Sunday. Ano po ba ang ibig sabihin? Sa Alpha and Omega, Sunday, Jes Dominicalis sa Latin, ibig sabihin Lord's Day. Lord's Day, Sunday, the Sabbath day of Christian. So, yun ang pagpapatunay nila sa salitang Sunday. Diba? Dito po. Sunday, para sa kanila, si Constantine AD 21 AD ang nagdeklarar po. Pero ano po ba ang ibig sabihin ng Sunday sa naturang aklat? Sunday, Jes Dominicalis, close parenthesis, Lord's Day. So, araw ng Panginoon. Sunday is the Christian Sabbath. So, itinuturo nitong libro na ang Sunday ay may tuturin natin sa araw ng pamahinga ng mga Kristiyano. Sunday is the Christian Sabbath.
So malinaw mga kapatid na pati ang kanilang mga sariling aklat ay nagtuturo na malinaw na ang nag-iba o ang nagbabago sa kautusan ang simbahang Katoliko, pero sabi ni Martin Lee, ang ating Panginoong Hesus ang nagbago sa kautusan. Kung ating babasahin ulit ang pahina 78, When Christ came to die for us, He changed the day to Sunday, the day He rose from the dead. Ano po ba ang turo ni Martin Lee? Ang ating Panginoon po ang nag-change the day of praise to Sunday. Sa panahon po siya ay muling nabuhay. Ano po ba ang sagot ni Martin Lee? It is often stated that the disciples and the early church kept the first day of the week holy and honored the resurrection of Christ. Kailan ba naging araw ng pamamahinga ng mga Kristiyano ang unang first day of the week o anong araw ng linggo? Sa tuwing ang ating panahon, sa panahon ng ating Panginoon ay muling nabuhay sa araw ng linggo. Con Domingo sa Spanish, sa Latin, Dies Dominica, sa English is Lord's Day, o sa atin sa Bisaya, Adlaw sa Ginoo, araw ng Panginoon. So, yon ang ating sagot sa ating mga kapatid na para sa kanila ang hindi pa tayo tapos mga kapatid. Ating talakayan next Sunday ang patungkol sa papasi. Kung totoo ba yun nga ang Santo Papa yung kahalili ng Diyos, kung ang ating mababasa ay fully po, kahalili po ni Kristo. So, dual nature po ang ating Panginoon. So, ang ating Panginoong Hesus ang nagtalaga po ni San Pedro para siya po ang mga siwa sa simbahan na tinatag niya dito sa lupa. Wala po tayong oras na pagpatuloy, wala tayong oras sa ngalan po sa Catholic Faith Offender o Sami City Chapter, ating partner Masis Control, Brad Jobe Robante, transmitter, atong Chief Johnny John Bebayran, Production Head, Brad Manuel Ronquillo Jr., ating Chief Executive Officer, Reverend Father Daryl Rosales, sa ating station manager, walang ibang ating pinakamahal na Archbishop Martin Sarmiento Mag. Ipos, yung lingkod po, Brother Tata Rosal, kaming lahat, sabi, God bless us all. Magandang linggo sa lahat.